Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo yung mga valid IDs na tinatanggap sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. So ito yung mga IDs or mga valid IDs na nabibilong sa primary IDs. So, una dito, yung ating SSS ID, GSIS ID, UMED ID, LTO or Driver's License ID, PRC ID, National ID, at saka yung Printed National ID, yung papel lang guys na black and white, yung Electronic Philippine ID or Printed National ID, pwede rin yun guys bilang pamalit natin as valid ID kasi nga 'di ba matagal dumating yung ating national ID, pwede yun nating ipakita yung printed national ID, OWA ID, voters ID, voters certificate. So yung voter certificate lang guys na tinatanggap nila ay yung galing sa main office, which is sa Intramuros, Manila. Pero kung yung inyong voter certificate ay kinuha mo lang sa inyong barangay, sa inyong COMELEC, ay hindi nila yan tatanggapin. Ang tinatanggap lang nila na voter certificate ay yung galing sa main office sa Intramuros, Manila. Kasi malalaman naman nila yan kasi kung saan mo yan kinuha. Kasi may address na nakalagay doon sa voters certificate. Next, PNP ID, Senior Citizen ID, Airman License. So, yung Airman License nyo, dapat in-issue siya August 2016 pataas or onwards. Kung in-issue yung Airman License nyo ng July 2016 pababa, hindi na nila yan tatanggapin. Philippine Postal ID naman, dapat in-issue siya November 2016 onwards. So, kung October 2016 pa in-issue yung inyong postal ID, hindi na nila yan tatanggapin. Same din dito sa Seaman's Book, dapat in-issue yan February 2020 onwards. So kung January 2020 pababa, hindi na nila yan tatanggapin. Then, para naman sa mag-renew ng passport, hindi nyo na kailangan ng valid ID, ang kailangan nyo na lang ay yung inyong old passport. Then, school ID naman para sa mga nag-aaral pa or student kung meron. So, sa mga minor applicants naman, sa mga minor de edad na kukuha ng passport, school ID, pwede nyong dalhin kung meron kayong school ID. Pero kung wala, yung certificate na lang ng enrollment with photo of minor and dry seal of school. Yung certificate nyo na lang, so ito ay makukuha nyo sa school. Pwede kayong kumuha ng copy sa school. Ito yung certificate na patunay na nakapag-enroll kayo sa paaralan na yan. Dapat meron kayong picture doon at may dry seal. May seal yung certificate na yan. May seal ng school. Patunay na original siya, hindi siya gawa-gawa lamang. Then para naman sa mga adult na mga aplikante na nag-aaral pa din, school ID, saka yung inyong certificate of registration, ganun din. School ID at saka yung certification of enrollment, patunay na nakapag-enroll kayo sa paaralan na yan. And then, ito yung ilan sa mga note. For applicants based overseas, they may use their host government-issued IDs showing their Philippine citizenship, example residence card. So, para sa mga aplikante na kukuha ng passport sa Pilipinas pero naka-based sila or nakatira sila sa ibang bansa, kailangan nyo magpakita ng ID na nagpapatunay na isa kayong Philippine citizenship, like residence card, mga ganon. Then, all IDs presented should be readable, untampered, and contain consistent information with the documents presented upon application. So, dapat yung mga IDs na isasubmit nyo, dapat nababasa siya, nakikita yung picture nyo, pati yung mga sulat, klaro. At tama yung lahat ng andun na nakasulat. Then,
Original and photocopy of IDs and supporting documents are required to be presented upon application. So, yung valid ID guys, yung isang valid ID na ipipresent nyo sa DFA sa araw ng yung schedule, ipapotocopy nyo guys. Kasi, yung photocopy lang yung kukunin nila, tapos yung inyong valid ID, titingnan lang nila yan. Okay? So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga valid IDs na tinatanggap ng DFA para sa pagkuha natin ng passport. Kung meron kayong mga katanungan guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. Ito guys, yung mga list of valid IDs, pwede nyo itong i-screenshot para meron kayong kopya. Ayan. Ito pa. Ayan, at pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan guys, meron akong babasahin sa inyo. Alam ni God kung anong mas makakabuti sa'yo. Kaya sana, huwag ka magtampo o i-question si Lord kung bakit minsan, kung ano pa yung pinakagusto mo, ay hindi mo makuha. Kasi hindi lahat ng gusto natin ay tama. Always remember na mas alam niya kung anong best para sa atin. If may dumating mang blessing sa'yo, pinangarap mo man or hindi, still be thankful. So, kung meron tayong mga gusto guys na hindi nangyari, huwag tayong magtampo or magalit kay God, kay Lord guys. Kasi, kung hindi man nasunod yung gusto natin, ayun yung protection ni God sa atin. Kasi baka mapapahamak tayo doon or makakasama yun sa atin. Kaya hindi binigay ni Lord. Kasi siya yung nakakaalam siya yung nakakakita ng mangyayari sa atin Kaya kung saan man tayo ngayon, ay may purpose ang lahat. At alam ni Lord kung ano yung mas makakabuti sa atin. Kaya magtiwala na lang tayo sa kanyang plano para sa atin. Okay? Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!